Sa kaugnay way of life naman, husay at disiplina, kanyang laging kasama. Kilalanin ang matatag na babaeng haligi ng serbisyo ng mga kawani ng pamilyang kaugnay. Sa pagiging civilian human resource sa isang military organization, ay hindi lamang isang trabaho. Ito ay isang responsibilidad na araw-araw nilang pinipiling gampanan. Maaring hindi sila ang nasa unahan ng laban, ngunit bahagi sila ng bawat paghahanda at tagumpay sa isang organisasyon. Sa bawat dokumentong inaayos, sa bawat record na iniingatan, at sa bawat kawal na kanilang sinusuportahan, may buhay at pamilyang nakasalalay. Sa bawat papel na kanilang hinahawakan, may tiwalang ibinibigay sa kanila. Sa ganitong paraan, nakikibahagi sila sa paglilingkod sa bayan, sa tahimik ngunit mahalagang paraan. Pag-diskarte mo, babae ka, pero lahat ay kaya mo. Saludo kami sa babaeng moderno. Magandang tanghali po, pamilyang kaugnay, at magandang tanghali po sa iyo, ma'am. Magandang tanghali po. Ma'am, pwede po ba silang magpakilala? Ako si Cristina Ferrer Pecson, ang Division Civilian Human Resource Supervisor ng 7th Infantry Kaugnay Division. Ma'am, sino nga ba po si Ma'am Pecson bago pumasok, ma'am, sa Philippine Army at maging isang civilian human resource? Paano niyo po hinubog yung sarili niyo bilang isang babae at professional? Bago ako nagsimula dito sa profession na ganito na sa loob ng kampo, isa lang akong simpleng babae. Kasi before ako pumasok, dalaga pa ako kaya wala pa akong gaanong mga experiences sa ganito. And ma'am, ano naman po yung mga natutunan mo bilang isang civilian na nai-apply mo ngayon bilang bahagi ka na, ma'am, ng military organization? Marami akong natutunan kasi unang-una, dapat sa profession natin na nandito tayo sa loob ng kampo, maging maunawain tayo at lagi tayo mapagkumbaba sa ating mga kasama, hindi yung mapagmataas. Basta ano lang tayo sa sarili natin. Be humble lang, ma'am. Be humble. May point po ba, ma'am, na dumating sa sarili mo na question mo yung sarili mong kakayahan? At paano mo, ma'am, ito nalampasan? Before kasi nung bago akong pasok sa Trapom, mahiyain ako. Hindi ako exposed sa ganitong mga situations. Ngayon nung naging supervisor ako, at least na-overcome ko naman yung pagiging mahiyain sa tao. Sino naman po, ma'am, yung naging inspirasyon nila? At paano po, ma'am, nila hinuhubog yung sarili mo, ma'am, para magserbisyo ka ng tapat? Siyempre, ang inspiration ko, siyempre yung family ko, lalo-lalo na yung asawa ko na dati ring sundalo, at yung 3 anak ko. Bali, ma'am, ilang taon na po ba sila sa serbisyo? Pagsasamahin natin yung pating pagiging contractual employee ko, siguro mahigit 30 years na. Paano po kayo nagtagal sa serbisyo ng ganyang katagal, ma'am? Pakikibagay sa lahat ng tao na hindi ka maging mapagmataas. At yun ang natutunan ko lalo na ngayon nandito tayo sa dominated ng mga lalaki, ng military ang environment natin. So dapat maging maging humble, wag maging mapagmataas sa kahit na sabihin nilang civilian kami. Equal opportunity nga para sa amin lahat, ganun. Ito ba yung una yung assignment, ang 7ID, o meron pa pong iba? Nauna ako sa training command, Philippine Army. Doon ako nag-start, doon ako nahubog as a civilian human resource. And then, noong 2007, nalipat ako sa 7th Infantry Division. Yun. Ma'am, pwede niyo po ba ibahagi sa amin yung experience niyo, ma'am, nung napunta na po kayo dito sa 7ID, ma'am? Kasi, di ba, ang TRICOM kasi doon, purely na nasa nasa puro mga estudyante, mga tinuturuan mo.
kaiba dito sa 7th ID na talaga parang operation ang ano natin dito, ang approach natin. Kaya magkaiba sila. Marami ko natutunan dito sa 7th ID na pagiging civilian human resource na makibagay sa lahat ng tao sa paligid natin. Bilang nandito ka, ma'am, sa division, ma'am, no? At bilang isang CHR, ma'am, sa loob ng organization, paano mo, ma'am, pinapakita yung serbisyo mo kahit hindi ka, ma'am, naka-uniforme o hindi ka, ma'am, isang sundalo? Kasi pagka pumasok ka dito, at least i-commit mo na yung sarili mo na dito ka talaga. Ito yung pinaka-bread and butter mo. At least talaga makikibagay ka talaga sa lahat ng mga tao. Yun ang aking sa sarili ko. At binabahagi ko rin yun sa aking mga kasamahan na civilian human resource na maging compassion sa lahat ng bagay. Ano naman po yung naging hamon o naranasan niyo, ma'am, sa pag-a-adjust? Kasi, ma'am, nasa military organization ka nga, ma'am. And paano mo siya na-handle, ma'am, sa sarili mo? Maraming hamon. Yes, ma'am. Kasi nung nasa 3Com ako, parang ang trabaho ko nun, kasi dalaga pa ako no, na marami, tagasabit ako ng lay, kasi medyo payat pa noon. Yan, sexy Tagasabit siguro ako si ng ma'am, lay, no? lagi ako tagasabit ng lay noon, na para bang ito na lang ba yung trabaho ko, gano'n. Tapos parang hindi ako na-expose sa office work, na ngayon nandito na ako sa 7th ID, kayang-kaya ko nang gumawa ng mga assignment na binibigay nila sa akin. Kumbaga, ma'am, kapang-kapa mo naman. Kapang-kapa Kasi na. ang tagal-tagal mo na, ma'am, sa Yes. serbisyo. Ano And, na nga ma'am, kung ikaw, ma'am, magbibigay ka ng mensahe sa mga kababaihang gustong pumasok sa military organization at maging isang CHR, ano na po ang inyong mensahe sa kanila? Sa mga gustong pumasok na maging civilian human resource, pagbutihin nila yung kanilang trabaho at matuto silang makisama sa lahat ng oras. Hindi kasi madali para sa bagong pasok na mag-adjust na nasa military ka. Yun ang Totoo. approach ko sa kanila. Yes, ma'am, totoo. Kasi, ma'am, kung marunong tayo makisama at makibagay, ma'am, no, napapadali yung trabaho natin, lalo na Yes. kung mamahalin din natin yung trabaho. Oh. Yes, ma'am, sa larangan naman, ma'am, ng CHR, paano nyo, ma'am, pinapairal ang malasakit at integridad, ma'am? Pag hindi ako yung supervisor na madaling magalit. Lahat, yung bang kumbaga, ibinibigay ko talaga yung trabaho ko na hindi, kahit yung ibang sinasabihan ko na dapat maging composed tayo sa sarili natin, hindi ka agad tayo nagagalit. Lagi ako nag-a-advise sa kanila na mahalin nila ang kanilang trabaho. Parang ang sarap naman maging boss ni ma'am. Kasi hindi pala magagalitin si ma'am. Ma'am, ano naman po ang personal na prinsipyo na magiging kumpiyansa sa lakas ng kababaihan para sa iyo, ma'am? Para sa akin, ang lakas kasi ng kababaihan, kumbaga nasa likod kasi tayo ng ating mga family. Yes, dapat maging matatag tayo. Ayan, matatag. Mapagmahal. Ayan, isa pang aspect din yan. Ikaw, ma'am, bilang isang inakan na po, ma'am, no? Yes. Paano niyo po, ma'am, pinagsasabay yung pagiging CHR niyo at the same time pagiging ina? Nung una, mahirap. Mahirap talaga. Kasi tulad ko na 3 babae yung anak ko, parang mahirap i-guide sila. Kasi kailangan mo talaga silang kausapin. Tapos at the same time, papasok ako sa trabaho. Minsan, dapat hindi natin nadadala yung mga problema natin sa bahay pag nasa opisina na tayo. Kaya yung mga anak ko naman sa ngayon, lumaki naman silang maayos. Pati na rin sa guidance din ng aking asawa. Ma'am, paano niyo po na-handle? Paano niyo po pinaintindi sa kanila na si Mami hindi magiging full-time sa inyo, si Mami magwo-work para sa kinabukasan niyo? Paano niyo, ma'am, nabalanse yun? Paano niyo pinaintindi sa kanila? Naiintindihan nila kasi yung nature nga ng trabaho namin na 8 to 5 ako nasa opisina. Tapos yung asawa ko naman, at least 24/7 ang sundalo, di ba? Yes. O, ayun, bihira kami, para talagang weekend lang talaga kami nagkaka-banding mag-anak. Yun, okay naman sila. Lumaki naman sila ng Sino, ma'am, maayos. yung nag-alaga sa kanila, ma'am, nung nagtatrabaho po kayo? Yung yung hipag ko, inalagaan yung panganay ko, and then meron ako mga kapatid kasi na nagtatrabaho din, pero binabantayan din niya yung anak ko kasi nasa Manila pa kami nung isa pa lang yung baby ko, nasa Fort Bonifacio.
Ngayon, ang iniiwanan namin sa hipag at saka sa kapatid ko. May mga pagkakataon po ba na nahirapan kang pagsabayin, ma'am? Yung pagiging ina at sometimes paglilingkod sa bayan at pagiging CHR, ma'am, dito sa military organization. Paano niyo po, ma'am? May time na talagang mahirap. Kasi lalo na pag yung pagmaliit pa lang yung baby mo, nagkakasakit, hindi ka naman pwedeng umabsent, gano'n. Parang ang hirap i-balance. Pero sa tulong din ng ating Diyos, naman kami, nakatapos kami sa ganyang mga situations. Ano, ma'am, yung mga mensahe niyo sa mga nagsisikap pagsabayin ang pamilya at sometimes sa pagpasok sa military organization, ma'am? Kasi ngayon, kailangan din natin talagang tulungan yung ating, if ever na may family tayo, hindi naman pwedeng sila lang yung nagtatrabaho. Kailangan tulungan din tayo, magtulungan. Kasi para sa future din naman na magiging family natin, magiging anak natin, na hindi lang isang dapat kayo, partner talaga kayo sa pagtataguyod ng family. Ano naman po, ma'am, yung mensahe niyo sa pamilyang kaugnay? Sa pamilyang kaugnay, alam mo, napakaswerte ko nga dito ko sa 7th ID napunta. Kasi na-feel ko ba yung lalo na si commander natin na yung kanyang motto is pamilya at malasakit. Maano siya sa family. Talagang pinapriority niya sa yung pamilya na hindi siya left behind. Kaya masaya ako at dito ako napunta sa 7th ID. Ma'am, sa asawa mo, ma'am, ano po yung mensahe niyo? Sa asawa ko, yung asawa ko, wala naman ako masasabi kasi napakabait talaga. Ang message ko lang sa kanya, tulungan niya ako na ma-overcome ko yung iba ko. Kasi may din kasi ako na madaling magalit sa family na buti nilang yung asawa ko mapagkumbaba na hindi siya talaga sinasabayan ako na nagagalit ako. Diyos ko, hindi na nga kami minsan nga iniisip ko na lang na, dati kasi lagi kami nag-aaway noon, pero ngayon hindi na. Kasi mabait, ang asawa ko napakabait, wala akong masabi. Na ako yung parang medyo, hindi naman masungit, hindi naman, kaya lang siya, na napagtiyagaan niya yung ganong ugali ko, na laging mainit ang ulo. Siya lagi yung sa akin para hindi na minsan nagagalit na nga ako. Mama ha, sasabihin niya na ganito, hindi ba namimiss mo na siguro yung away natin, gano'n. Natatawa na lang ako pagka gano'n, na binibiro niya ako. Mabait yun. Sa mga anak mo naman, ma'am, ano po ang mensahe niyo? Sa mga anak ko na yung dalawa na kasi yung may asawa sa mga anak ko, yung isa may baby na rin na 3 months old. Mahalin nila yung pamilya nila, maging mapagkumbaba at least, tsaka yung huwag laging nagagalit kasi lalo yung panganay ko. Masungit kasi yung panganay ko eh. Sabi ko, anak, huwag ganyan. Sabi ko, dapat iniintindi mo rin yung trabaho ng asawa mo, hindi lagi kang nagsusungit, ganyan. Tapos yung buso ko na lang ang nakasama ko sa bahay eh. At least wala pa siyang asawa, kagagraduate lang niya last year. Ano po ang naging course niyo, ma'am? HRM siya. Wow. May balak din po ba sila ma'am pumasok sa military organization? Wala siguro kasi. Kasi ma'am, puro babae sila. Oo, ma'am, puro no? babae. Pero kasi nung tinatanong namin, gusto niyo ba? Ay, ayoko kasi yung panganay ko, may hika. Ganun ba? May asthma. Yung pangalawa ko naman, iba naman yung yung 14 na. At least nagtatrabaho na sila ngayon. At least na mayroon na silang sarili Yes, nilang. Ay, ma'am. hindi na sila nakaasa sa amin. Yun, ma'am, yung pinakamasarap na pakiramdam para sa isang magulang mo, Yes. ma'am, yung naging successful na, ma'am, yung mga anak mo at nakapagtapos na sila ng pag-aaral at may kanya-kanya May na kanya-kanya na din silang silang trabaho. Yes, trabaho at ma'am. family. And, ma'am, lastly, ma'am, ano na po yung mensahe niyo para sa sarili niyo, ma'am? Para sa sarili ko, ituloy ko lang yung pagiging God-fearing at saka maging sa family. And sana po, ma'am, is mas tumagal pa yung servisyo nila o may balak na po si ma'am mag-retire. Next year, magre-retire na ako kasi gusto ko naman mag-rest naman kasi 60 na ako ngayon, senior na. Gusto na ni ma'am medyo spend time with mag-relax family. naman habang kaya pa namin maglakad-lakad, makapag-travel ng asawa ko, gagawin namin. Yes, ma'am.
At ayan, ma'am. Ma'am, ready na ba sila? Kasi dadako na tayo sa Fast Talk. Ready na? Ma'am, bilang CHR, ikaw ba ay mahigpit o maunawain? Maunawain. Tahimik na lakas o matapang na boss? Tahimik na lakas. Pagod pero tutuloy o pahinga muna? Pagod pero tutuloy. Mas mahirap na gampanin, ina o pagiging civilian human resource? Pagiging ina. Sa pagiging ina, kahinaan o kalakasan sa serbisyo? Kalakasan sa serbisyo. Bilang babae, alin ang mas dapat? Lakas ng katawan o lakas ng loob? Lakas ng loob. Sa pagiging CHR, hamon o karangalan? Hamon at karangalan. Yes. Dalawa eh. Leadership by example o leadership by command? Leadership by example. Lakas ng babae o tibay ng babae? Lakas ng babae. Kababaihang sumusunod o kababaihang nangunguna? Kababaihang sumusunod. Mensahe sa lahat ng kababaihan. Ang message ko sa aming mga kababaihan, magpatuloy lang tayo sa ating mga trabaho at gampanan natin yung nang mabuti ang ating mga tungkulin at yung walang reservations. Ituloy lang natin kung ano yung ating ginagawa. At andyan naman si Lord para gabayan tayo. Ayan. Ma'am, maraming salamat po kasi pinaunlakan niyo po yung aming invitation sa inyo para magpa-interview sa amin, ma'am. Mabuhay po kayo, ma'am. At maraming salamat po sa ilang taon na ginugol niyo sa pagsaservisyo sa 7ID, ma'am. Mabuhay po kayo at maraming salamat. Thank you din. Salamat din sa inyo. Ako si Christina Pexon, isang tapat at matulungin. At itong aking kaugnay way of life. Huli, ang tungkulin ng civilian human resource ay maaaring hindi laging napapansin. Ngunit mahalaga ito sa maayos na takbo ng organisasyon. Sila ang nagtitiyak na ang bawat miyembro ay may sistema, suporta, at pagkilala na nararapat, hindi lamang nasa uniforme. Ito ay nasa puso. Ang serbisyo ay hindi lamang sa larangan, ito ay nasa bawat gawaing ginagawa ng tama at may integridad. Ako si Miss Den Lumasak at ito ang Kaugnay Way of Life.